Good morning po. Titignan natin yung mga bunga ng ating dragon fruit. Ito may mga bunga na. Dragon fruit. Lilinisan ko para maganda yung bunga nila. Pati sa gilid ng pader may bunga din. Tsaka yung doon sa labas may bunga din. Tsaka ito yung malunggay na triniman ko. Tumubo na. Daming dragon fruit. Mahirap na itayo itong dragon fruit. Masyado na mabigat. Bumaba na kasi bumagsak. Ayun o. Bumagsak na yung ano niya. Pagpapatungan. Ito sakto hanggang December. Yan. Dragon fruit. Lapit na harvesting yan. 2 buwan. Ewan ko lang sa kabila kung meron dyan. Meron din siguro dyan. Mangunguha tayo ngayon ng dahon ng mulberry. Ilalahok sa pagkain ng kambing tsaka ng alaga natin mga pabo para makatipid-tipid tayo sa patuka. Tsaka organic dapat yung pagkain ng ating mga alaga para masustansya. Yan. Mangunguha muna ako ng mga dahon para sa ating mix na pagkain ng alaga. Ito nga pala yung mga bagong punla. Yung mga bagong punla tayo Madre de Agua dito. Saka mulberry. Ito may sili tayo dito. Labuyo. Ayan Madre de Agua. So ayan Madre de Agua. Ito mulberry, madali lang patubuin to. Yan po, pinuno ko na po yan ng mga punla ng mga pagkain ng ating alaga. Tsaka malunggay. Ito po sili. Sili po yan. May saging na rin tayo dito. Tatanim tayo dito para marami tayong pagkukunan ng pagkain ng ating alaga. Ayan po, puno na ng saging yan. Ito po. Ayan mga mulberry tsaka Madre de Agua. May kamote na tayo dito. Tsaka kangkong. Tsaka ito yung kakatanim ko lang. 1 buwan pa lang. Malago na yung napier natin pagkain ng kambing. Pwede na rin sa alaga natin pabo yan. Ayan yung malunggay natin yung poste. Tumubo na. Ito si Max yung asong makulit. Hi Max. Hi ka sa vlog Max. Ganito po mag-chop ng mga dahon natin. Pagkain ng ating mga alaga. Kailangan himayin para matadtad ng pino. Hindi sila mahirapan kumain. Kailangan matyaga ka. Sa pag-aalaga ng mga ganitong hayop, kailangan matyaga. Chopin natin lahat yan. Yan po, lahat po yan. Ang dahon na yan. Madre de Agua tsaka mulberry. Ganito lang pinagagawa sa umaga. 1 oras na pagkaganito. Pag-chop ng damo. Yung mga ganito pong tangkay ng mulberry, pwede po itanim to. Mabilis lang po tumubo yung mga ganitong sanga, mga mulberry. Kahit yung maliliit tsaka yung medyo mura pa na sariwang ganito pa Kulay green pa yung tangkay niya. Pwede na po itanim yan. Tumutubo kusa yan. Kahit nga po hindi nakaano sa lupa yan, tutubo yan eh. Pero mas maganda yung nakaano sa lupa. Para mabilis siya talaga mabuhay. Ito dapat meron kang tanim nito pag may alaga kang mga gansa, pabo, manok, pato. Sarap na sarap sila sa ganitong mga dahon. Tsaka syempre para na rin sa katipiran natin to. Makakatipid tayo sa may mga ganito tayo mga alaga. May ganito tayong mga tanim. Kailangan natin pandagdag sa pagkain nila.
Ganyan lang po yan. Ginugupit lang po yan, tsaka mamaya i-chop natin. Nakikita nyo mamaya pag chop natin yan. Madami po yan. Madami ako ngayon chachapin. Hanggang hapon na po yung ano na ito, pagkain nito. Haluan lang natin ng konting feeds, tsaka darak. Tsaka mamaya papakita ko sa inyo kung gaano kasipag yung ating mga pabo, mga itlog. Nakakatuwa sa umaga na pagising mo, kaka-harvest mo lang kahapon, mag-harvest ka na naman ngayon ng itlog ng pato. Itlog ng pato, mga ducks kasi marami sila eh. Duck isa lang. Yan po. Ngayon, tiyaga lang muna tayo sa pagchachap nito kasi wala pa tayong pangkantad na ano, nabibili sa Lazada, mahal kasi. Tsaka na siguro pag nakakabenta na tayo ng pabo natin. Bala ko magparami ng pabo. Puro pabo lang, pabo. Siguro gansa, bibili rin ako. Yung manok, ipang-out ko na yung mga manok natin. Kasi matindi ngayon yung mga sipon ng manok. Hindi nawawala kahit gamutin mo ng ano, mga gamot, organic o kaya ano, nabibiling gamot. Wala lang. Mahirap talaga, taglamig. Tag-ulan pa. Tsaka pabo na lang yung alagaan natin kaya may buyer tayo nun. Sa Manila, yung mga buyer natin sa pabo. Yan po yung mga pabo natin. Oh. Nakikinig po yung mga pabo natin. Mga breeder lang po ngayon yan. Next year na tayo magbibenta ng pabo. Kasi 10 pirasong pabo pa lang yan eh. Target natin makapag-alaga ng breeder na 50 piraso siguro. Tsaka next year pag may ano tayo, marami na tayong alagang pabo. Araw-araw na pupunta ng palengke para manghingi ng gulay. Sa ngayon kasi konti pa lang sila. Kaya papikitan yung pangkain nila. Pero kailangan pa rin halo-halo ganito. Next year marami na rin tayong mga tanim na mga ganito. Syempre lalago na yung mga tanim ko ngayon. Tsaka pag may ano na kami dito, gilingan ng palay tsaka mais. Malaking tulong na rin dito yon sa pabuhan natin. Makakabili na tayo ng darak, ng palay tsaka ng mais sa mga nagpapagiling. Mas nakakamura na tayo. Sa ngayon kasi, yung isang sakong ano, darak ng mais, umaabot ng 900 dito sa Paniki. Tsaka yung darak ng palay naman, yung 50 kilos niya, nasa 700 plus siguro. Hindi ako nagkakamali. Kasi hindi pa ako nakapagpakain ng darak ng palay. Puro tayo darak ng mais. Marami nga din ako ditong darak ng ano eh, mais. Tsaka mga buong mais nabili natin. 2-3 sako pala. Buo nga lang. Inaantay ko yung gilingan para mapagiling natin. Para mas maraming maging pagkain nating mga alaga. Nakolekta nating dahon sa ating mga tanim. Ito po, tatadtarin natin to. Ito po. Samahan nyo ako sa pagtadtad ng mga dahon ng Madre de Agua at mulberry. Manood lang po kayo. Bali, ganito lang po yung pagtadtad ng mga ano, mga dahon. Kailangan matyaga ka dito. Kasi matagal po ito matapos. Mga ganito karami, abutin po ng 30 minutes kapag padahan-dahan ka magtadtad. Pag nakaluwag tayo, next year, makabili tayo ng pang chop-chop ng ano, mga dahon. Tsaka nagpapakain din tayo ng mga dahon ng saging. Tsaka puno ng saging sa mga alaga nating pabo. Yan lang po. Oh. Yan po. Yan, malulunok na po ng mga alaga natin yan. Kasi pag mga buong dahon, matatagalan din sila. Tatagalan sila kumain. Ganyan lang po. Okay, magmi-mix na po tayo ng pagkain ng ating mga alaga.
Ito may konting feeds po dito. Ihalo natin dito sa darak ng mais. May sapal tayo dito, sapal. Sidora. Sapal ng nyug. Ito lang po yung hinahalo natin sa ating pagkain ng ating alaga. Ito yung ano, na-mix natin. Haluin lang natin yan. Ito na yung panggulay natin. Ito yung panghalo natin, mga dahon. Tulaok na, sayo na manok. Ito na yung darak ng mais feeds. Tsaka yung sapal ng nyug. Haluan lang po natin ganyan. Siyempre lalagyan natin ng tubig mamaya yan. May nahalo ako dyan na molasses na may vitamins, na may atubi. Haluin lang po natin ng ganyan para lahat makakain ng feeds na konti lang. Konti lang hinahalo ko dyan. Mamumurubi tayo pag ano, hindi naman yan pag puro feeds. Kailangan 70% na mga organic na pagkain, 30% lang na feeds. Malang kilo ng feeds natin ngayon. Nasa 38 pesos yung kilo ng feeds. Ganyan lang po mag-mix ng pagkain nating mga alaga. Tutubigin natin yan para ma-absorb talaga ng ano, darak. Bali, ito po yung tubig na ginagamit ko na may vitamins, may molasses. Tsaka nilagyan ko po ng ano yan, hinog na saging. Kunti lang. Haluin natin yan para manuot talaga yung sarap. Molasses, matamis po yan, galing sa tubo. Dagdagan mo natin ng tubig yan. Dagdagan natin ng tubig. Tubig na po yan. Haluin na natin ng maigi para mabasa lahat. Kailangan natin mag-diskarte sa pagkain ng alaga. Ganyan ito. Hanggang hapon na nilang pagkain to. Konti lang pinapakain ko. 5 sa hapon, 3 kilo. Maaga pa tayo papakain sa hapon eh. Pakain na tayo sa ating mga alaga. Nag-aantay na sila. Yung mga pabo. Yan, masarap sila sa dahon, no? Sumasampa pa sila. Yan yung mga alaga nating walang pili. Lahat kinakain yan. Yan yung mga pabo natin, ah. Sob na sa kanito sa umaga ang ganitong pagkain ng organic para makatipid. Yan po yung mga alaga natin, sarap na sarap sa pagkain nila. Damo-damo lang sa umaga. Tinaasan ko ng pagkainan nila para hindi maabot ng daga. Pero sa ngayon wala pa naman daga dito. Takot ata sa pabo.
Yung mga peking duck natin, oh, nahihiya sila eh. Mahihain yan sila pero masipag mangitlog. Ayan, peking duck. Sila talaga yung naghahari eh. Ayan po yung pagkain ng ating mga alaga. Ito yung DIY drinker natin. Para hindi madumi yung iniinom nila. Kasi yung mga peking duck natin, pinapaliguan yung iniinuman nila. Mahilig sila maligo. Sa ngayon, yan palang mga pabo natin. Yan yung mga ititira natin. Yung manok lahat, i-out natin yan. Ang benta. Ito yung itlogan ng ating mga alaga. Yan. Ito ang 5 piraso. Peking duck tsaka sa ano yan, manok. Yung dun sa dulo. Ito yung sa dulo natin na itlog. Sa pabo po lahat yan. Iniiba ko kasi yung itlog ng manok tsaka ng pabo. Tsaka sa peking duck. Naghahalo-halo kasi sila eh. Ayan. Madumi po yung itlog nila. Mamaya ay pupunasan natin ng alcohol yan para mamatay yung mga bakterya. Inaantay natin maglimlim yung mga pabo natin para makapagsimula dumami. Ito na muna update natin sa umaga. Nagcha-chop pa ako ng natirang dahon dun. Salamat po.